Kumusta po ang ating nagdaang isang linggo? Amen. Pinagpala ba tayo ng Diyos? Amen. Pag pinag-usapan po ang pagpapala ng ating Panginoon, lagi pong nasa isip po natin, ito po ay material na bagay. Amen? Subalit, paano po ang naibigay sa atin ay hindi pagpapalang mga material? Lahat po ng bagay na ating tinatanggap ay lagi po itong dapat ipagpasalamat. Kanina, yung mga nag-testimony po, nagpatotoo, ito po yung ating nararanasan araw-araw sa buhay. Sa nagdaang linggo, hindi laging masaya o hindi laging sabihin na natin na yung mga bagay na ating nararanasan ay nakakatuwa. May mga bagay din na nakakalungkot. Subalit, ang lahat po yan ay parehong pagpapala po sa atin. Kaya naman, ngayong umaga, sa nagdaang linggo ba, sino ba ang mga nakaranas dito ng mga pagsubok sa buhay? Sino mga nakatanggap ng blessing? Amen. Lahat ba tayo? Amen. Pero pagdating sa mga pagpapala, lahat tayo nakakatanggap niyan. Hindi lang natin napapansin kasi hindi naman pare-pares po ang pagpapala ng Diyos. So, ang iba, ang kanilang pagpapala, minsan, ay trials. Amen. Sino nakaranas ng trials? Amen. Okay. Ayaw nyo, no? Gusto nyo blessings lang, no? Material lang, eh. Hindi totoo po mahirap pagdating na po sa mga trials sa buhay. Meron tayong kapatid dito na napakamahiyain po niya, napakaiyakin po niya, pero napakatapang po niya. Totoo po. Pero, napakasuti ng Diyos sa buhay niya. Kaya lagi ko pong ipinapaalala kapag po tayo ay nananalangin. Kahit kami rin po, ay lagi po namin ipinagpapasalamat. Bakit? Ibigay man ito o hindi ng ating Diyos, lagi po natin ito pagpapasalamat. Minsan, mabilis tumugon, mabilis ibigay. Minsan naman, matagal. Kaya ngayon sa umagang ito, paano kung hindi lang mga pagpapalang pinansyal o yung kasiyahan sa buhay, yung ating natatanggap, paano po trials o mga hindi natin inaasahan, bigla ang mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin minsan kaya tugunan. So sa umagang ito po, ang ating pong pag-uusapan, ang ating ugali kapag humaharap po sa pagsubok. Wala pong hindi nakakaharap o dumaranas ng pagsubok. Araw-araw po tayo, lalo na po yung mga nasa kalye. Lalo na po yung mga may shop. Yung mga may shop. Lalo na po yung mga nanay. Ibig sabihin, lahat po, wala po siyempre po dyan. Lahat po meron. Ang tanong dito, may tanong po tayo dyan. Sabi dyan, ito ang ating title, ang pag-usapan natin, ang ating ugali kapag humaharap sa pagsubok. Nagiging ano ba tayo? Nagiging ano ba tayo? Mamaya po, mauunawaan po natin simpleng pag-uusapan, pero po dapat makita natin kung ano ang layunin ng Diyos, kung bakit iyan ang mensahe niya ngayong umaga sa atin. Sa pagdating po sa pagsubok, hindi po pare-parehas. Depende po siguro, salitang siguro hindi sigurado na po. Dahil ang tao, lahat tayo bilang mananampalataya, hindi po pare-parehas ng maturity. So ang pagsubok ay ayon lamang po dun sa kakayanan po natin kung paano natin tatanggapin at kung paano ba natin ito mauunawaan. Umiiyak ang marami po. Ito po, umiiyak ang marami kapag sila inaharap na po sa pagsubok.
Minsan ang dalangin nila, Panginoon, hindi ba ninyo nakikita nahihirapan ako? Yung panalangin natin, Lord, nahihirapan na ako. Minsan ayaw, parang hindi mo naman tinutugon eh. Yung mga pangyayari, pero minsan naman may makakunan, mababilis. Sabi niya, Panginoon, hindi ko po naiintindihan ang nangyayari sa akin. Minsan ganun tayo. Maging ako po, minsan, hindi ko po, Lord, naiintindihan. Kaya isa po yan sa mga pinapanalangin ko. Ipaunawa mo sa akin, bakit ko ba ito nararanasan? Ngunit alam ko kung may layunin kayo, ganun po ang mga lagi kong binabanggit kung bakit hinahayaan yung maranasan ko ang mga bagay na ito. Bakit napakalaki ng pagkakaiba ng dalawang panalangin na ito? Tingnan niyo po. Yung isa umiiyak, nagtatanong. Inahalin ko lang po ito sa sarili ko minsan gano'n. Ang totoo po, kung tayo po yung mga pananalangin, may nangilingin tayo sa Diyos. Lalo na pag tayo po ay tumataan sa mga kapitong pagsubok, kung mababaw man ang pagsubok, minsan sa mga simpleng pagsubok lang po ay hindi natin makunawaan. Pero hindi sukatan. Ang pinakasukatan ay kung ano ang kanilang, ang ating attitude, kung paano tayo lumalapit sa Diyos, paano tayo nananalangin. Kapag po tayo ay lumaharap po sa mga trials natin sa buhay. Kaya naman ang text po natin ngayong umaga sa Santiago chapter 1 verse 2 hanggang 4. Pakilagay nga kapatid. Yan po. Mga kapatid, magalang kayo kapag kayo'y dumaranas ng uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sakit po tayong manalangin at bilang Diyos, ang Ama, ikaw nga po ang maging guro namin sa umaga ito, bukas mo ang aming mga kaunawaan at ang hinsaning dala mo, Panginoon, ang hatid mo sa umaga ito ay maging pagpapala ito sa amin at aming pong matutunan at paano namin lakaran kung paano kami dapat tumugon. At kung ano maging attitude namin, Panginoon, pag kami ay harap sa mga pagsubok sa buhay. Salamat po at ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tingnan po natin ang verse 2. Basahin po natin muli. Sabi dyan, mga kapatid, magalak kayo. Kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, masaya ba yun? May kapatid nga, kapag lalo lang kung ang pamilya mo para sa buhay mo, ang nakakaranas nito, hindi po masaya, mahirap. Kaya naman sa umaga ito, meron tayong may 3 puntos po tayo dyan, 3 points. Una, ang tamang ugali tuwing humaharap tayo sa pagsubok sa buhay. Ano po yung dapat na ugali natin, yung attitude natin? Sabi dyan mga kapatid, magalang kayo. Kapag kayo lumaranas, inuulitin po natin, magalang kayo. Pero kapag may pagsubok po, hindi po yung nakakakuha. Sino natutuwa pag may pagsubok? May trial sa buhay. Ang alam ko po, umiiyak. Mahirap po kapag may mga pinagdadaanan sa buhay. Subalit kapatid, nais ng Diyos na ituring natin kagalakan ang bawat karanasan natin sa pagsubok sa buhay. Nais po ng Diyos kailangan maging kagalakan. Paano kaya yun? Naisip nyo ba? May trials ka na, masaya ka ba? Pero posible po. Kung tunay po natin nakilala ang Diyos Ama at nagtitiwala tayo sa Kanya, posible po matuwa at magalak po tayo. Nais ng Diyos na ituring natin kagalakan ang bawat karanasan natin ng pagsubok. Ngunit, tingnan niyo pa ngunit katinuan bang gustuin dumanas? Sabihin natin, kung gustuin ba natin, parang wala sa katinuan tayo, gustuin ba natin dumanas tayo ng mahirap na pagsubok sa buhay? Siyempre hindi, no? Kaya lang, nararanasan po natin at hindi po yan naiiwasan.
Maraming pagsubok, masasakit man. Kailangan nating harapin. Ang pinakamahirap po kasi sa buhay natin, isa pong katunayan na tuwing tayo ay may mga pagsubok sa buhay. Ito po, may mga simpleng pagsubok lang po sa buhay natin na hindi natin napapansin, pero po mahirap tanggapin. Una po, ang unang pagsubok sa atin, kasi sabi magalang sa pagsubok. Ngayon, halimbawa, sa isang pamilya, namatayan kami, may sakit. Hindi po nakakatuwa yun. Pero tandaan po natin mga kapatid na ang bawat nangyayari sa buhay natin ay may layunin ang Diyos. Lahat ng anuman ang kalagayan natin, anuman ang nais ng Diyos sa buhay natin ay mangyayari. Ngayon, ano ang koneksyon naman ito? Bakit natin nararanasan ang mga ganito? May mga halimbawa po ako. Minsan po, sa buhay po natin, meron pong ganito. Tayo ay mga Kristiyano na? Mananampalataya tayo. Si Kristo ang naghahali sa buhay natin. Kailangan po, dahil si Kristo na nagmamayari sa atin, dapat pinagkatiwala na natin po ang ating buhay. Wala na po tayo dapat pride. Wala na po dapat free will. Kaya lang minsan po, yung mga simple pong mga bagay, halimbawa po, ako, meron pong pagkakataon na ang asawa ko po, kapag may mali po sa akin, sinasabi niya. Pero sa unang pandinig ko, parang masakit. Mahirap tanggapin. Huwag nangangaralan ako dito. Tama? Ang tatay, ang haligi ng tahanan, tapos pangangaralan ng nanay, parang minsan hindi ka tanggap-tanggap. Pero po, dapat po nating tandaan, may tama pong pag-uugali tayo para harapin yung sinasabi niya. Kung paano natin tatanggapin at makita kung ano yung mali sa atin. Tama? Ano, sabi niya, pangit ka. Pinatawa ko ng bigla, bakit? Siguro, ayan pa tayo, nagustuhan mo ko eh. Pero pag sinabi niyang pogi ako, ilalo na. Yan ang tama. Ito po ay isang bagay na dapat po natin na makita. Halimbawa po, may mga kapintasan. Lahat po tayo may kapintasan sa buhay. Sa ating katawan, sa physical, sa ating pag-uugali, sa ating pananamit, sa ating pagkilos, sa pananalita, lahat po tayo meron. Pero kapag po yan ay napuna bilang mga Kristiyano, hindi na po tayo dapat madaling masaktan. Bakit po? Tama po yun. Hindi ka pupunahin ng kapatid mo kasi dahil gusto niya masaktan. Ako, baka ko muna ganito pag kumakain kami. Hoy, may kanin ka dito. Parang sino kumain, may kanin ka dyan, may kanin ka dito. Sa kabila may ulam. Masakit. Pero pag yung kanin lang, ay may kanin ka dito. Ito na kaya ka. Pero pag sinabi mo may ulam sa kabila, pangiti ka ako nga, paano kitang ulam dito, ikanin ang kanin maaari. So ang ibig sabihin, minsan, kailangan makita natin yung halaga ng bawat isa na pagpuna sa atin. Ang layunin po kung paano natin haharapin, hindi po kabigatan na pagsubok yun, pero minsan yung maliit na yon, kapag po na itanim yung maliit na yon, lumalaki po yun. Kaya tayo bilang isang mga Kristiyano, dapat meron tayo pag-uugaling tama na kung paano natin ito tutugunan, kung paano natin mauunawaan. Ako po, naging maingat na po ako dyan. Kasi karanasan ko po yan dati pa. Sa simple lang pong mga pananalita ko na walang intensyon, yun pala ay nakakasakit. Pero totoo naman yun sa kanya. O ngayon, dahil nagalit sa akin, kung hindi ko na ginagawa yun, o sino ngayon nagpukang mali? Yung tama. Yung mali na ngayon naging tama. So dapat makita natin na bilang mga Kristiyano na tayo, siguro nga meron, no? Ako pag pinupuna po ako, ganito lang po ako. Iniisip ko yun. Pero minsan, ang hirap alisin basta-basta, tama? Pero, naitatuwid, naitatama. Meron tayo lahat niyan. Sino wala? Oh, meron kayo niyan. Meron tayo niyan, hindi nga ng pare-parehas.
may kanya-kanya po tayong kapintasan sa buhay dahil hindi po perfect ang buhay natin. Pero dahil na kay Kristo tayo, di ba? Dahil na kay Kristo tayo, nagiging perfecto ang buhay natin kasi natututo tayo magpatuwid sa Diyos. Mga kapatid, sabi dyan, kung tayo humarap sa pagsubok, dapat alam natin, natututunan natin, makita natin ang halaga ng bawat isa. Pero higit sa lahat yun, kapag si Kristo ay nasa buhay natin, bago lang po natin yung magagawa. Kaya magtatanong sa'yo, tayo ba yung mga Kristiyano? Amen! Mga Kristiyano tayo. Kung Kristiyano tayo, dapat yung buhay natin ay na kay Kristo na. Ano man ang nangyayari sa atin, ano man ang mga sinasabi sa atin, na kay Kristo tayo. Hindi tayo ang kalaban nila. Si Kristo, ang Diyos. Kung tayo sinabi, tayo na pagsasalita ng hindi maganda, na pero sige tayo, ang Diyos ang bahala doon. Bakit? Siya na ang nagpamayari sa atin. Ang laban natin, hindi na natin laban. Laban na yan ng Diyos, pero hindi yun. Kung paano, dapat tayo humarap. Sabi dyan, wala pang pagsubok sa unang Korinto, chapter 10, verse 10, 13. Yan, malabo lang po sa salamin ko po. So, pasensya na kaya, malabo po ang salamin, hindi ang mata. Wala pang pagsubok na tumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos at hindi niya ipaintulot na kayo subukin nang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng mga subang na pagbubukayan. Ang Diyos po, binibigyan po tayo ng lakas. At kaya anuman bang ang pagsubok na dumating sa atin, mabigat man yan, maliit man yan, kunti man yan, kung marami man yan, laging mayroon pong solusyon ang Diyos dyan para sa atin. Hindi niya hahayaan na tayo ay malugmok. Bakit? Anak niya tayo. Parang ganito lang yan. Ako ganito sa anak ko. Pero pag nakikita ko siyang nahihirapan sa buhay niya, tutulungan mo siya. Sino magulang ang hindi kaya gawin yun? Wala no. Kahit minsan ang mga anak ay matitigas sa ulo, mamaya malalaman po natin. Mamaya-maya. Para hindi masyadong masakit. Santiago chapter 1, verse 12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. May dahilan po kung bakit ang mga pagsubok natin kinakaharap sa buhay ay kailangan natin pagpasaran. May dahilan po. Sabi po ng Bible, ang Biblia, mapalad po tayo. Bakit ko sinasama sa sarili ko? Hindi naman po ako doon ligtas. Hindi po ako exempted doon. Lahat po tayo dadaan po doon sa pagsubok na yon. So, mapalad tayo, sabi ng Santiago, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng buhay. Ang gantimpala ng buhay. At hindi po biro yung gantimpala na ating tatanggapin. Ang pinag-uusapan ko, na pagsubok, trial sa ating buhay pananampalataya ay hindi lamang maliit. Pero pinag-usapan po natin trials ay maliit lang po. Na dapat sa maliit na yun, makita na natin kung paano ba dapat natin tutugunan ito, paano ba dapat natin masusolusyonan, paano ba dapat tayo, ang attitude natin, yung tamang pagtugon dito. Ikaw ba kapatid, pag naka-encounter ka pa ng ganun, paano ba ang nagiging pagsagot mo? Pag-isipan mo, kapatid, pag-isipan natin ang ating buhay. Ano ang nagiging ugali kapag ikaw o ako ay nahaharap sa pagsubok? Nagiging ano ba tayo? Isa po itong katanungan para sa atin. Pero mamaya may mga sagutan po na kayo po ang sasagutan. Ang nagiging ano ba tayo kapag tayo ay nahaharap sa pagsubok? Dalawang uri po ng tao, kahit parang Kristiyano yan. Sino ang hindi nagagalit na dito? Wala na. Lahat nakagalit pa rin. So lahat po tayo mayroong ganoon na attitude. Lahat po tayo may kanya-kanyang ugali. Ngayon, kaya ito ay naitatanong ko kung ano ba ang nagiging ugali natin kapag tayo na nakaharap sa magandang pagsubok. At ang ikalawa po, bakit humaharap tayo sa mga pagsubok sa buhay? Bakit tayo humaharap sa pagsubok?
Sabi po niya sa Santiago chapter 1 verse 3, dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Bakit palatis ng Diyos na umarap tayo sa pagsubok, di ba? Pero sabi napapatatag. Pwede bang hindi na umarap? Dahil napapatatag po, ano ang ibig niyang sabihin? Napapatatag ang pananampalataya natin. At kailangan pagsubukin, di ba? Kailangan subukin ang ating pananampalataya para malaman kung tayo ba ay lumalago sa pagkain espiritual at hindi nasanggol na Kristiyano. Sabi niya, bakit nais ng Diyos na umarap tayo sa pagsubok? Isa pong dahilan, nagpapatatag kapag tayo umarap sa pagsubok, yung ating pananampalataya para din makita kung tayo ba ay nagpapatured o lumalago. Isa po yan sa mga dahilan. At isa pa po, para malaman kung tayo ay lumalago na sa pagkain espiritual at hindi na sanggol na Kristiyano. Alam niyo po bakit siya na sanggol na Kristiyano at yung mature na Kristiyano? Kapag sanggol pa po, may dala po siya ang tsupuro panila. Hindi po ba? Ang sanggol po, hindi pa niya kayang kainin o tanggapin yung mga aral na masyado ng masasakit o malalim. Pag nasakasaan siya nito, dalawa lang po pwede mangyari. Hindi na bumalik, hindi na aatin, tuloy ang alis, o magpatuloy siya. Dalawang bahagi lamang po. Kaya yan po isa sa mga bagay kung bakit tayo ay pumaharap sa mga pagsubok. Kaya sabi diyan sa Santiago, dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Ito po ang dahilan kung bakit para malaman na tayo ba ay lumalago. Halimbawa po, ang sanggol po na nag-uumpisang maglakad, nakita niyo po si Iris, noon, kakatagalan, hindi po yung lalakad. Pero ngayon, tingnan po, umilikot na ng umilikot. Pero nung bago yan nag-uumpisang maglakad, minsan yung tatay niya, kung halula na, nahawakan, inaalalayan po yan, inaalalayan. Pero unti-unti, binibitawan po natin yan para sila ay matutong maglakad. Ganon din po tayong mga Kristiyano. Kaya tayo naharap sa mga ganoon. Ang Diyos po, tayong mga bagong Kristiyano, lagi po yan nakaalalay. Alam niyo po kami, nung bago-bago lang po ako na isa po dito sa testimony kung bakit isa sa dahilan na naging Kristiyano ako, na born again ako, dahil po doon sa kapatid na gusto ng ating may bahay. Nung panahon na yun, sinasabi ko na ang pinakamatapang dito, mas matapang pa na Koron. Nung araw na siniro po ako, sa loob ng Fatima po, marami pong sikat na nung araw. Pero nung yung anak namin na bunso doon na pinanganak doon, na naging sakitin noon, at hindi ko masaway-saway yung nakatira sa ibaba, nawala yung tapang noon. Pero hindi ko yung pinagmamalaki. Ang isa sa dahilan kung bakit ako natutong maging ganito, dahil po yung sa ginawa ng Diyos sa kapatid niya. Na iyon ay dumating sa amin na may sakit, sabi ng doktor, mamamatay na, subalit wala silang ginawa. Iyak si Pastor Bibi, yung iba, nag-pray sila, pray. Sabi ng doktor sa Jose Reyes, mamamatay na, hindi ako din ang umagayan. Sa hospital, tinanggihan, kami dalawa magkasama, wala akong pera. Tapos, ganun ang nangyari, nung tinawag kami, in-x-ray, ayan na nga, wala na mag-asa. Kaya sa mga kapatid niya, butasin na ito, buto ko butasin, kasi mamamatay din naman pala ako. Butasin. Wala kami ginawa. Sila, pray. Nung madaling araw na tinawag, muli siya pinultasal at may doktor doon na Amerikana at saka yung Pilipino na doktor tinawag na naawa. Pinultasal ko din. Salamat sa Diyos. Bakit? Yung dapat na uupirin sa kanya, na dapat ikamamatay na, ay wala na. Bigla iyon na wala. Ano ang natutunan ko doon? Ang sabi ng iba, walang manako, hindi na nagmimilagro ang Diyos. Pero sa kanila, naranasan nila yun at nakita mo yun. Kung dati sa bahay ako sa Fatima, mula noon, lumalunan ako sa mga Rosario. Pero lahat tayo, hindi na dapat ipakita yun ng Diyos. Dapat pumunta na tayo doon sa panawagan ng Diyos sa paglilingkod, kahit wala siyang pinapakita mga milagro sa buhay. Mapalad po ang mga tao gano'n. Hindi pa nila nararanasan, nagtitiwala na sila sa Diyos.
Kaya naman ang mga pagsubok na pinagdaanan nila noon, bagong Kristiyano lang po yan. Pero tinukod po yan. Sabi dyan, ang sanggol na nag-umpisa paglakad, una, inaabot mo pa ang kamay. Naabot, di ba? Kami naaalala natin. Kailangan niya ng gabay, aalalayan. Pero, unti-unti natin binigdaw para sila ay matutong lumakad. Sa huli, matututo po yan maglakad ng diretso. At pag siya kapaglakad na, matuli, maiinis ka namin kung bakit. Hindi mo siya bigyan, takbo na dito, takbo doon. Naiinis kayo, no? Tama? Yung mga anak. Kasi napapagod na eh, kahapon. Pero hindi po yun ang dahilan yun. Masaya pa rin tayo kahit na sila ganun ka-hyper. Pero yung mga magulang na iba kapag sobrang ng hyper, naiinis siyempre, pero hindi pa yun sapat. So, paano matutunan natin? Lahat tayo dumadaan sa kailangan pagtibayan ng ating katatagan. Hindi ito nakakamit ng insanan lang. Dahil sa trials, hindi po natin makukuha kung paano tayo nagiging matatag sa pananampalataya, kundi habang nagtatagal, maraming mga pagsubok yan, unti-unti natututunan natin na ang buhay ay hindi ganun kadali. Tulad ng pagpapalakas ng masid ng masabot, habang dalakay ng araw-araw, lumalakas yan, lumalaki yan, nagkakamasid yan. Kaya siya lumalakas. Yung binti niya, yung mga tuhod niya, unti-unti yan. Mula nung mag-umpisa siya maglakad, ganun din po tayo mga mananampalataya na. Tumitibay unti-unti ang pananampalataya sa pagtitiis natin sa mga pagsubok. Hindi po totoo na ang isang Kristiyano ay wala ng pagsubok, masaya lang. Hindi po ganoon. Lahat po tayo dumadaan sa pagsubok po. Pansinin po natin, siya, noong nangyari po yung milagro na yun ng Diyos sa buhay na nila, na dapat patay na yung kapatid niya, pero may namuhay siya dahil sa milagro niyo. Kaya lang wala yung dito ngayon para siya ay mag-testimony mga patutong nasa outro siya, napakalayo lugar ko. Pansinin po natin, karaniwang mabilis pong sinasagot ng Panginoon ang mga hiling o ang panalangin ng mga bagong Kristiyano. Napansin niyo po ba yun? Ang mga bagong Kristiyano po, madali pong tugunin po yan ang panalangin niyan para maranasan ng mga bagong mananampalataya yung presensya ng Diyos, para magtiwala sa Diyos. Pero pag nagtatagal na, pansinin din po natin, yung mga panalangin natin, minsan parang tagal-tagal sagutin. Alam niyo po ba kung bakit? Dito po, sinusubukan na tayo ng Diyos kung paano ba tayo magkaroon ng pasensya, kung paano ba magtitiwala ba tayo kung hindi na sinasagot ng Diyos. Dapat makita po natin na ang tamang pagtugon po sa mga pagsubok ay may layunin o purpose po ang ating Diyos. Minsan po napakatagal, minsan hindi pa po sinasagot. Sino na po ang mga sinagot, ang mga panalangin nila? Amen. Pero yung mga hindi pa, hintayin ninyo, kapatid, hindi ganoon kadali. Subalit may layunin lagi ang Diyos. May purpose siya kung bakit hindi niya binibigay. At kung ang panalangin natin ay tungkol ito sa mga gusto natin lang, maaaring hindi ko ibigay. Pero yung mga needs, pangangailangan natin, ibinibigay po yan ng ating Diyos. Amen? Amen. Minsan po, dapat pagkita natin kapag tama ang ating ugali o attitude tuwing pumaharap tayo sa mga pagsubok, magkakaroon tayo ng kapanatagan at makita rin dapat natin kung bakit tayo pumaharap sa pagsubok. Dapat makita natin yun. Isa po yan sa mga bagay na ginagawa sa atin ng Diyos. Yung papanday, tawag na pagpapanday, para ang isang itak, kailangan pukpukin para mapatibay siya. Mag-iisa siyang itak talaga. Yung bakal, dadaan sa apoy, kailangan hulmahin, lahat po tayo. May unti-unti mga inaalis sa ating buhay. May mga ugali tayo na hindi natin basta-basta may wala. Ngayon, sabi sa unang Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 6 hanggang 7, sabi dyan, dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok, dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lang at dapat ninyong maranasan. Panandalian lang daw po, pero hindi pa po matagal. Magalak kayo, panandalian lang.
para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ito, sinusubok ito sa apoy. Kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo, katulad ng ito, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa ginto na nawawala. Kaya pag napatunayan tunay ang pananampalataya mo, papupurihan kayo at papanalang pagdating ni Jesucristo. So, ang pagsubok po, mga trial sa buhay, panandalian lamang po. Hindi po nagtatagal. Kaya, para lamang po ito ng paghuhubog sa atin. Kailangan sanayin tayo, hubogin tayo para pag dumating ang panahon na mas higit pa ang mga pagsubok o trials na nakakaharapin natin sa buhay. Ang pinag-usapan natin ay maliliit pa lang po pagsubok na napagdadaanan natin sa pang-araw-araw. At may mga halimbawa dito. Kanina nga, nag-quit na yung naibahagi sa inyo kung may sakit, kapatid niya. O halimbawa, sakit. Kapag nagkasakit ka at nagpalugtog ka, binigyan ka ng gamot pero hindi gumalik sa halik, lalong lumala. Ano ang nagiging attitude natin? Ano ang nagiging attitude natin kapag lumala ang sakit natin? Ano? Kapag nagkakaroon ng sakit, mahirap po. Lalo na kung hindi pa tayo tinutugong sa panalangin natin sa Diyos. Kapag tayo may mga mahal sa buhay nagkakasakit, higit lalo kung tayo ang una nating ginagawa, yung iba saan? Sa kamag-anak, sa kapitbahay, mangungutang ng pera, tama naman po yun. Pero lagi po nating tatandaan, ang ating pong manggagamot ay ang ating Diyos. Ang hindi po kayang gawin ng pera o ng ating mga mag-anak, ang Diyos ay kayang gawin sa isang iglap lamang. Kaya po po naikwento yung kapatid niya na bunso. Wala kami pera, nag-aalala kami, umiiyak. Sila, nakita ko, hindi po ako iyakin masyado. Pero nung nakita ko nag-iiyakan, umiiyak sila. Ano resulta? Hindi iyak din ako. May lalaking umiiyak, meron. Si Bro John, hindi ka umiiyak. Iyakin yan. Lahat po ng lalaki dito, lahat po ng lalaki na naborn again, sa maniwala kayo sa hindi ko pwedeng hindi iiyak yan. Kapag totoong naranasan nila ang ating Panginoon sa Kristo sa buhay nila. Ako matapag rin akong araw, si Brother Toro, kasama namin yan. Yan, mali yung bato ng bahay yan dyan. Kapiti-kapiti nyo sila eh. Pag yan nagagalit, namatid, huwag yung paturo, yung paturo. Lakabugan yun, harap, takbuhan naman kami. Siyempre, mapagtintang kapag ikaw na iwan yun eh. Hindi ka rin magpapakita. So, may mga bagay na kailangan natin makita sa buhay natin. Sa mga pagsubok, may kanya-kanya tayong kinakaharap. Kung sakit na hindi gumagaling, siyempre nag-aalala ka na eh. Dapat unang lapitan natin ang Diyos. Maraming tao po sa sitwasyong ganito ay nagsisimula po yung magkalala kapag ganyan. Pero si kapatid, salamat sa Diyos kasi naging successful yung anak niya. So salamat sa Diyos. Alam niyo bakit? Kapag ang isang bagay, pagdating sa operasyon, ano man maliit man yan, malaking bagay, kapag nagkamali ang pagpupupira dyan, hindi po magandang kalalabasan. Kaya lagi po natin ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. Kasi ang hindi po kaya gawin ng tao, ng pera, ay magagawa po ng Diyos. Ngayon, ito po. Sa tripo, ikatlong puntos, mga halimbawa ng pagsubok na kinakaharap natin. Ano ang ilan sa mga pagsubok, pakilagay nga natin, ano ang ilan sa mga pagsubok na kinakaharap natin? Paano karaniwang tumutugon ang tao dito? Tingnan nyo po yan, sa halimbawa dyan. Una po dyan, yung nagkasakit. Paano tayo dapat tutugon sa ganung sitwasyon? Minsan, binibigyan tayo ng Diyos ng pagsubok upang ituin natin ang ating attention sa Diyos. Minsan po ganito pero hindi ko po sinasabi na ang Diyos na nagbigay. Minsan po, hinahayaan ng Diyos na mararanasan natin na magkaroon tayo ng mga bagay na masakit o sabi natin na sakit talaga. Para saan? Pag-isip po ito sa atin. Baka nakakaligtaan natin dahil sa ating mga ginagawa, baka sa kakasyan po natin, hindi na tayo nakakapanalangin sa Diyos.
nagpupunta tayo sa church. Minsan, nandito tayo sa loob ng simbahan, hindi naman nakikinig. Pag tinanong ka, ano ang cellphone? Ang ganda! Sabi nila, ang ganda raw. Ano yung mensahe? Ewan. So dapat lagi po tayong may natututunan. Tandaan po natin na ang bawat mensahe, kahit na napakasimpleng nakalagay doon, na dapat magalak kayo. Tingnan natin mabuti kung ano ba yun, bakit magalak. Samantalang pag ikaw ay nakaranas ng pagsubok sa buhay, hindi po yun nakakatuwa. Marami pong halimbawa dyan, o ilang halimbawa na po nilagay natin. Halimbawa po ito. Ang ikatlo po kasi puntos natin, mga halimbawa ng pagsubok na kinakaharap natin. Halimbawa po, walang trabaho. Lahat po ba dito may trabaho? Lahat meron tayo. Kaya natin iba may trabaho, walang sweldo. May trabaho tayo lahat. Pero pinag-usapan natin yung trabaho na may sahod, yung may sweldo. So, kung iyan ang problema, walang trabaho, at sa edad naman kasi natin, lalo na sa mga may edad na po, hindi ko sa matanda, may edad na po, hindi naman po pwede na ron. Pero may mga kilala ko ang tao na kahit na may edad na, ay meron pa rin silang qualification para magtrabaho. So, yung mga wala pong trabaho, na walang kinikita, lalo na po, yun ang pangangailangan sa buhay, minsan po, nakakaisip ng hindi maganda. Ako po lagi po pinag-pray sa Lord. Lord, sabi ko, dahil ito sa iyo naman ako nagtatrabaho, bahala ka sa amin. May trabaho ako. Kanina akong tatrabaho. Ay, Lord! Ngayon, sa paglilingkod ninyo sa Diyos, kanina kayo tatrabaho. Kay Lord, kayo. Ngayon, bahala ang Lord, kasi maging kuwak, pwede niyang gamitin. Naalala niyo si Daida? Yung uwak sa panahon nila, napakarami noon. Pag ginawakan mo yun, magiging marumi ka rin. Kaya lang, yung uwak, siyempre, dala-dala na yung tinapay na kakainin ni Elijah. Kung hindi yung tinapay na yun, dapat. Pero bakit yun ang ginamit ng Diyos? Ano tayo sa ipakita? Kapag lingkod ng Diyos o naglilingkod tayo sa Diyos, kahit yung uwak o kahit na yung mga pinakamamasamang tao, pwedeng gamitin ng Diyos maging resources ng ating pangangailangan. Amen? Hindi dapat nakita po natin ang bagay na yun. Ang mahalaga po yung puso natin tama na naglilingkod sa Diyos. Kasi ang Diyos, sabi ko sa kwento ng pastor, sa nanalangin ng pastor, sana naman, Lord, sa birthday ko mayroong cake. Cake daw. Cake, mayroong cake, sabi na. Nakakinig mo sa inyo, nag-touch siya ng isang tao, sabi natin ay yung tractor. Nagregalo ba yun? Yung tractor doon sa pastor. Siyempre, padala yun yung personal na po. Ngayon, yung pastor nagpasalamat. Lord, salamat talaga. Answer prayer, tinugod mo ang aking pangangailangan. Sabi ni Satanas, hoy, sa akin galing yan. Sabi ni Satanas. Sabi ng pastor, Lord, talaga yung mag-iisip pa na Satanas ginamit mo para lang mapagpala ako. Anong ibig ipakita noon? Ang Diyos po ang may control sa lahat ng bagay. Maging si Satanas kaya niyang gamitin yan para maging pagpapala para sa atin. Kung yung uwak na marumi, nahawakan magiging marumi ka, bakit yung pag-intusan ng Diyos na magbitbit ng tinapay? Siyempre, alam naman, paabamid, dalaw yung tuka. Plastic. Ay, nasa plastic pa yun? Hindi pa ako sa plastic nung araw. Ngayon, marami. Joke lang. Ano po? Ang mahalaga po, kung paano po tayo umarap sa pagsubok. Kaya yung mga halimbawa na kinaharap natin, kapag walang pera, yung walang trabaho, di ba? Pag walang pera, isa po sa mahirap na pagsubok po yan pag walang pera. Sino maraming pera? Ayaw niya, siyempre, baka kumangutang, o baka palibre ako. Sino walang pera? Ayaw niyo rin, siyempre. Bulong nyo lang sa akin mamaya. Hindi, lahat po tayo nakakaranas ng ganun. Kahit po mayayaman yan, kahit stable ang mga trabaho niya, may pagkakataon po na nawawala din po ang mga yan. Hindi po pare-parehas. Kaya ang advice ko nga sa mga anak ko, kapag nagkaroon kayo ng pagkakataon na may trabaho, i-grab nyo, samantalan nyo yung pagkakataon. Kasi yan, ang sabi sa amin sa Bicol, ang trabaho daw, minsan, parang sakit lang ng tiyan o kulog-tulak, sabi sa salitang Bicol. Parang sakit ng tiyan. Pag sumangit, tumutuloy yan, pag tigil niyan, tigil din, wala rin. Ganun daw yung trabaho. Kaya samantalay, kapag
sumakit, ang ibig sabihin ng trabaho, kapag bubukso ang trabaho, sumuntanin mo, kita ka naman kapag ipon ka. Pag tigil yan, wala rin yan. Tigil din. Pag tigil, hindi ko pa-easy ka lang. Pag tigil ng trabaho, wala kang pera. Ganoon, lagi ko siya sabi sa mga anak ko. Kaya minsan, siyempre, yung anak ko kasi, iba rin ang thinking nila. Trabaho ng 4 na buwan, magpapahinga sila ng 5 buwan. Sarap ng buhay pa. Makabalik po sila. Ang anak ko ay, hindi po, sinasabi ko sa inyo, sa focus sila, malaki ang sahod nila. Pero ang oras naman nila doon, talagang sacrifice yung katawan nila. Kaya pag nagtrabaho ng 3 buwan, pag nakabili siya ng IMAX, ito sila ang sahod niya. Nagsusuportan din sila sa amin. Siya. Sa loob ng 3 buwan na yun, malaki na ipon niya. Kaya lang, 5 buwan din siya nagtrabaho. May pera pa siya noon? Siyempre, ubos na yun. Iyon ang sinasabi ko na sa pagsamantala ng trabaho, makakapag-ipon ka, makakapagtabi ka. Maging maingat po tayo, isa po yan sa mga pagsubok, lalo na pag walang pera, nakakaisip ngayon na hindi maganda. Yan yun sa mga pangkaraniwan natin, araw-araw na pinoproblema. Ito po ang isa pang problema. Problema sa anak. O, para sa anak dyan, patayin kayo. Ito po. Sa anak ko, ganito po ang nakita ko sa mga anak ko. Nung ang yung anak ko ay nag-uumpisa pa lang magsilaki, nakadepende lagi yan sa akin, nangihingi. Pero nung sila tapos na nag-aaral, napagtrabaho sila, kumikita sila. Pag dumating yan sa boss at pagbibigay ng pag dumating sa bahay at nagbigay ng pera para mga boss niya, luto mo, ganito ka, luto mo, ganito mamali ka, bumili ka ganito, para mga boss sila. Pero mga bata, tandaan natin, ako, ang ugali ko po noon, nung ako natutong magtrabaho at kumikita na ako, kapag ako sumweldo, pag uwi ko sa bahay, ako namamalit ako nagluluto. Masaya ang puso ko na naipaghahain ko yung magulang ko. Kaya yung mga bata, kapag kayo nakapagtrabaho na bilang paggalang, pagmamahal sa magulang, huwag po natin ugaliin yun. Na mga bus na yung mga bata, dahil sila nang kumikita. Hoy, mali yan, sila na ngayon nanikita sa magulang, tandaan natin. Sabi doon sabi ng Bible, igalang ang iyong ama't ina. Honor your mother and father. Kasabay po yun sa paggalang. Ginagalang mo ba yun? Ginawa mo na parang ito sa nanay. Pwede ka maglambing. Pero kung lagi mo nang ginagawa yun, mga bata, hindi ganun. Kasi sa mga anak ko, ganun din sinasabihan ko sila. Minsan, mahirap ang mangit. Kaya mapalad yung mga bata na sila mismo ay nagpukusang magbigay sa mga nanay. Nay, labas tayo, nay. So, mapalad po kayo. Kasi hindi lahat ng mga bata ay ganun. Pero pag ginagawa nyo yun, alam nyo ba kung ang tatay, ang mga nanay, tatay nyo ay aabot lang ng mga 60 years old. Aabot sila ng mga 90. Bakit? Masaya sila eh. Pero pag nalulungkot ang mga magulang, siyempre, kung ang pasaway eh. Pero hindi lang po yan. Meron din po mga magulang. Kung ba't may mga pasaway ng anak, meron din po mga magulang. May mga anak, may mga magulang naman na nakapipigil lang po sa mga anak. Pero titingnan din po natin ang balance mo. Paano kung magulang ay wala na talagang kakayanan at kailangan. So, kami lagi namin pinag-uusapan niya. Tinitingnan namin ang mga bagay-bagay kung paano namin mababalansin, matututunan. Ganon din tayo kasi isa yan sa mga maliliit na pagsubok na pinagdadaanan natin sa pang-araw-araw na buhay. Pag inutusan yung anak, oy, bumili ka nga doon ng ano doon, magandang whip. Nagalit na, whip. Mamaya mag-utos mo ulit, galit pa ngayon sila, ikaw na nagsisigaw, kita ko nag-iinil ako eh. Mga bata sila kailangan. Hindi ko kayo pinapagalitan. Dapat makita natin yung kahalagahan ng mga bagay sa ating pamilya. At ito yung pangkaraniwan lamang. Sa yung pangkaraniwan pa lang ito ng pagsubok o trials na kinakaharap ng mga magulang. Lalo na sa ating mga mananampalataya. Kasi pag ito napabayaan, baka paglaki ninyo, baka mamaya magulang yan eh. Mga magulang sinasabi nyo. Lalo na pag kumikita kayo. Sino mga anak ko, huwag kayong titingin sa akin. Hindi ko ito sinasabi sa akin para sa akin. Kundi ito yung nakita kong realidad at totoong nangyayari ito sa akin. Amen. Maraming kabataan ngayon. Pero dapat bilang mananampalataya, bilang nakakakilala sa ating Panginoong Kristo,
dapat babago tayo. Kasi lahat tayo nananampalataya, ang sabi nga, lahat tayo nananampalataya, nagtitiwala, unti-unti, tayo ay dapat binabago. Hindi po ganon kadali. Problema sa kapitbahay, maging sa mga kaibigan, lahat po yan nakagdadaanan po natin. Yung mga pangkaraniwan lang. Hindi po madali ang buhay. Ngayon, ito ang kanina napag-usapan na natin kung paano dapat yung mga ugali natin, yung attitude natin, kung paano natin idinidil yung mga pagsubok, paano ba natin ito inaharap, paano ba tayo tumutugon. Tayo mga kapatid, hindi kanya tayo hinaharap sa buhay. Minsan pa yung mga bata pag na pagalitan mo, mas galit pa sa'yo ang nanay sa tatay pag pinagalitan mo. Totoo hindi? Oo. Totoo yan. Minsan pag napagalitan mo yung mas galit pa sa'yo. Ito naman, naglamig ako. Pag naglamig ako, sabi ko, ano na naman yan, sabi ko ito naman, yung bakit wala naman eh. Ako sabi ko, nilalambing pa lang eh. Meron ganoon. So yung mga attitude natin, dapat maging angkop din doon, lalo na sa ating mga mananampalataya. Kasi hindi ito nagiging maganda sa Panginoon ng Diyos. Kasi ang anak ng Diyos, dapat ang ugali natin ay tutularan natin yung ating Diyos. Dapat kilalanin natin mabuti ang ating Panginoon sa Kristo. So, paano tayo dapat tumugon sa mga panggit? Paano tayo tutugon? Mga kabataan, kasi both side, maging sa magulang, hindi mo na ibigay sa magulang kasi baka masagasaan ako eh. Siyempre, ako, hindi po, may mga magulang din po kasi talaga na nakadepende na sa anak at lahat ng gusto naman kinukuha na sa anak, hindi rin po yung tama. So, may limitasyon lamang po. Igagalang natin ang mga karapatan din ng mga anak. Pero yung mga anak, dapat pa rin sila, kahit sila ay nasa maayos ng kalagayan, kahit sila ay kumikita ng napakalaki ng pera, wala pa rin karapatan para singal-singalan ng magulang. Ang mga anak, lagi pong nagpapasakot sa magulang. Willing sila lagi tumanggap ng advice. Kasi lahat ng bagay, hindi pwedeng nauna natuto yung mga anak kaysa sa mga magulang. Ang magulang ang unang natuto at maraming pinagdaanan sa buhay bago pa sila. Mamaya, abangan nyo, may mga anak na magbibigay sa magulang yan. Malay nyo. Thank you, Lord. Dahil sa mensahe ito, may nagkaya mag-insa dyan sa mga magulang. Amen. Isa po sa kasiyahan ng magulang, may mga anak po gano'n. Amen. Tandaan po natin, mga kapatid. Tandaan po natin ito. Napakasarap na ang magulang natin, puro magulang kasi kasama ko yun eh. Ang mga magulang natin, nakikita natin na masaya, malakas. Huwag na natin hintayin na pag sila ng kasakit, binila natin ng lechon, yung ganitong masasarap pagkain, na isusubo mo, hindi pa rin makain. Amen? Amen. Gawin natin yung mga dapat natin gawin. Ngayon, yung mga magulang, mamahalin natin ating mga anak. Amen. Pag isa sa ipagluto natin sila ng masarap eh, nag-request eh. Pero huwag naman yung parang boss. Huwag naman yung parang boss kasi ito naman eh, makauutos naman eh. May mga anak kasi ganoon. So dapat sa ating mga Kristiyano, mga bata, ano masasabi natin? Hindi ka babatiin mamaya. Hindi, ito yung realidad ng buhay natin na dapat natin matutunan. Kaya ang tanong ko doon, ano ba dapat ang matutunan natin sa sitwasyon na yun? Roma chapter 8, verse 28. Roma chapter 8, verse 28, ang sabi dyan, alam natin lahat ng bagay, sabi dyan, alam natin lahat sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sila ang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So ang ating Diyos po, anuman po ang kalagayan natin, anuman ang kinaharap natin ng mga pagsubok, mga pang-araw-araw na ating buhay, ay meron po ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen. Higit lalo sa mga kabataan. Dapat matuto tayo, makita natin ang kalagahan, yung kahalagahan ng bawat nangyayari sa ating buhay, sa paglakad natin sa araw-araw. Tayo lahat ay dumadaan sa mahabang yugto ng paglalakbay sa buhay. Buhay pananampalataya kung saan hindi natin masagot ang mga tanong na tulad ng bakit? Bakit? At gaano pa kaya katagal?
Ang alam lang natin, meron po tayong Diyos. Meron po tayong Diyos na hindi tayo pababayaan. Subukin man tayo ng higit pa sa ating mga kaya kung dumaranas tayo ng pagsubok. Gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Ang gagawin lang natin, isuko natin ang ating mga sarili, ipaubaya natin sa Diyos para saan? Para makakilos, makagawa ang Diyos sa buhay natin. Magulang man yan o mga bata. Both side, parehas po ang nagdadaan natin araw-araw. Hindi man pari-parehas ng kalaki o kaliit man ang mga bagay na yung kasakit o mahirap o mga madali. Lahat po tayo may pinagdadaanan sa buhay. Tingnan po natin mabuti. Matutunan po natin kung paano natin ito haharapin ng tama. Yung attitude natin kapag nakakaranas tayo. Halimbawa, kapatid, ikaw naman kapatid, kapag kayo worship ay lumalakas at tayo masyado sa class. Yung aking 30 minutes, 25 minutes na lang. O, di ba? Kunyari lang yung pero totoo yan. Amen? Amen! Sa simple pamamaraan, pero ito ang masaya, masarap tumawid sa Panginoon. Amen! Ito tayo sa conclusion na. Conclusion tayo. Kasi kinain mo kasi yung ayan. Conclusion tayo. Dinahayaan ng Diyos na tayo ay dumaan sa pagsubok dahil may nalulungin siya. Nais niyang subukin ang ating pananampalataya upang mabuo ang pagkatyaga. Kailangan hayaan natin tapusin ang pagtyaga ang gawain ito sa atin upang tayo ay lumago at maging kumpleto. Lagi natin isa-isip na ang Diyos ang may hawak ng sitwasyon at mahal niya tayo. Kung tunay na kilala natin siya, may tuturing natin kagalakan ang bawat pagsubok sa ating buhay. Kung totoong kilala natin siya, meron po tayong magsasabuhay dyan. Tatlo po yan. Sabi dyan, una, ano ang mga pagsubok at paghihirap na kinaharap mo ngayon? May tatlo po yan. At kayo na po ang sasagot niya. Paano kaya ito nakaka-apekto sa iyong pananampalataya? Kapatid, ang bawat pinagdadaanan natin sa buhay, minsan po, nakakaranas po tayo dito, nakaka-apekto po ito sa ating pinaniniwalaan. Minsan kapag matindi ang pagsubok natin, halos ayaw natin gumalo sa mga itong gawain. Kaya yung mga katanungan na yung kapatid, paano ninyo isasabuhay at kung paano ito sa inyo makaka-apekto. Ikatlo, paano ka napalapit sa Diyos dahil sa mga pagsubok na iyong naranasan. Magiging patutupo natin yan at magiging kalakasan natin yan, magiging pagpapala yan sa ating buhay. Diyan po tayo magtatapos. Tayo po tayo lahat. Tayo may manalangin. O hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, sa umaga po ito, Panginoon, kami po muli nagpapakumbaba sa iyo. Dumadalangin, humihingi ng tulong, Panginoon. Ano man ang aming kalagayan sa buhay, ano man ang aming sitwasyon, ano man ang aming mga pinagdadaanan. God, tunay po na kami ay mahina, mangmang at walang alam sa lahat ng bagay. Subalit patuloy namin itong pinadalangin sa inyo, Panginoon, na patuloy mo kaming turuan. Makita namin, Panginoon, kung ano ang tama at dapat namin gawin, ang maging attitude namin kapag kami humaharap sa ganitong mga pagkakataon. Lord, ang aming mga mahal sa buhay, maging ang aming pamilya, ang aming mga kamag-anak, Panginoon, mga kapitbahay, minsan, God, mahirap unawain ang mga nangyayari sa aming paligid, subalit lagi namin hinihingi sa iyo na kung paano, Panginoon, namin mapagtatagumpayan at paano kami tutugon at paano namin malalagpasan ang bawat sitwasyon sa buhay namin. Salamat nga po, Panginoon, sa umaga ito at nawa maging isang aral, Panginoon, bilang sa aming pagpapala ng iyong salita, Panginoon, ay patuloy namin na malakaran. Salamat nga po, Panginoon, at nawa ikaw ang naparangalan ng naitas namin sa umaga ito at ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen.